defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Come on, sing it. God is able. He will never fail. He is Almighty God. Raise your voice. Greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things. So you believe that today? Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able.
Because we have a powerful God. Yes, Lord. Yes, God. Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, yung palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Amen. Praise God. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Naniniwala po ako na kung saan inihanda na po ng Panginoon ang ating mga puso. Ngayong araw na ito, naniniwala po ako lahat na nandirito, na humihinga, na patuloy na nakakapagbigay ng kaluwalhatian kay Lord, nakakapagbigay ng papuri sa Kanya. Lahat po tayo ngayong araw na ito ay pinagpala na ng Panginoon. Amen po ba? Kung naghahanap ka pa, ano bang blessing meron ako ngayong araw na ito? Tignan mo muna kung humihinga ka pa. Isang napakalaking pagpapala na po yan na galing sa Panginoon. Pangalawa, na blessing na pwede mong makita, tignan mo yung katabi mo kung humihinga pa. So praise the Lord, malaking bagay na rin. At gising pa at pinagpapala pa yung katabi mo ngayon, nandiyan pa, nakakangiti pa, nakakapagbigay pa ng papuri sa ating Panginoon. So kung maraming dahilan para ikaw ay mawalan ng pag-asa o kaya ikaw ay malungkot, mas maraming dahilan para ikaw ay maging masaya at ikaw ay maging mapagpasalamat ngayong araw na ito. Amen po ba? Lahat po na nagpapasalamat kay Lord, minsan palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan pa po. Amen. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa 4th installment na po ng ating brand new series ngayong June, entitled Victorious Secret. Ito po yung mga katangian ng matagumpay na buhay. Dito po pinag-uusapan natin, ano ba itong mga katangiang ito na kung saan magagamit po natin para sa bawat mga battles ng buhay natin. There's no such thing as victory nang wala ka munang battle na pinagdaanan. So masasabi lamang na ikaw ay nagtagumpay kung may napagtagumpayan ka. Masasabi lamang na si Jesus ay nagtagumpay kung may napagtagumpayan siya. May napagtagumpayan siya, ito yung kasalanan, ito yung kamatayan. So ibig sabihin, yung mga pagsubok, yung mga battles na kung saan kinakaharap natin ay hindi lang simpleng battle ito. It can make or break us, of course. Pero pag may mga battle, tayong nararanasan sa buhay, ibig sabihin may nag-aabang sa atin ng victory. Kasi wala namang tagumpay na matatawag kung wala ka namang pagsubok o wala ka namang mga laban na kinakaharap sa buhay. So naniniwala po ko na lahat po dito ay may mga battles na nararanasan sa ating buhay. So napakaganda po ng ating mga pinag-uusapan na ito. Naniniwala po ko na kung saan gagamitin ito ng Panginoon para po sa atin, para sa ibang tao. So isulat nyo po, tatandaan nyo na maigi, napaka-importante po, hindi lang ito minimemorize, ito din na isinusulat. May dahilan kung bakit isinulat ng Panginoon ang kanyang salita. Kaya po huwag tayong mananangan lang sa memory natin. Kung tayo po ay may pride pa na magsulat, tigil na natin yan. Okay, si Lord nga sinulat niya kasi alam niya nakakalimutan natin. Kaya napaka-importante, alam niyo po ba sa tagumpay, ang nagtatagumpay na tao, yung 3% na sinusulat nila yung goal nila. So be the 3% na kung saan tinatandaan natin maigi, nandiyan naman ang cellphone natin, o kung maalala mo, wala kang dala ngayon, alalahanin mo, tapos isulat mo mamaya pagdating sa bahay, i-post mo ito, para nang sa gayon, nagkakaroon ng reinforcement, kumbaga yung learning natin. Natatandaan na natin, gumagawa pa tayo ng paraan para hindi natin siya makalimutan. Every time na dadaan tayo sa ganung mga pagsubok, bubuklatin lang natin yung notebook natin o yung mga notes natin dito sa phone para naaalala po natin siya, para ready tayo pagdating sa mga battles na iyon. So because I believe na hindi mo narinig ito nang wala lang, inihahanda ka ni Lord sa isang napakatinding tagumpay na pwede mong maranasan sa iyong buhay. So next week, pag-uusapan natin how to find success in unlikely places. Paano mo, yung last na topic natin next week, paano mo matatagpuan ng tagumpay sa lugar na kung saan parang hindi ka naman welcome doon o parang hindi ka naman nararapat doon o parang imposible naman dahil napakalimitado ng fund, napakalimitado ng buhay mo, napakalimitado ng estado mo, ng sitwasyon mo. So yung mga limitations na yon ay pagkakataon para tayo ay mag-advance sa buhay. So yun po, yung mga pag-uusapan natin, yung last na pag-uusapan natin. So I want you to invite your friends, your loved ones next week because we will end this series with a bang. But ngayon po mga kapatid, napakaganda ng pag-uusapan natin dahil may kinalaman po ito, mga kapatid, sa mga harang naman, sa mga humaharang. Alam niyo po ba na ang tagumpay ay may pader? Ang tagumpay po ay may pader.
May wall. Sabi nga po natin, wall. Ang tagumpay po ay may pader. Maliban na ito'y gibain, hindi mo mapapasok ang mundo ng tagumpay. Maliban na ito'y gibain mo. Laging may ganyan. Napansin mo po kahit na anong endeavor mo sa buhay, lagi may pader eh. Ultimo ang Panginoong Hesus nung may endeavor siya na iligtas ang sangkatauhan. Hindi rin basta-basta, may pumapader talaga. May humaharang, kaya lang giniba niya yon. So tayo din po sa buhay, kapag ikaw nagplano, hindi mo basta-basta makakamit yon. Gusto mong magbago, gusto mong mangyari ito sa buhay mo, gusto mong mabago yung buhay mo, o yung mapumumuhay mo, laging may pader. Lagi itong may pader na maliban na ito'y gibain, hindi mo mapapasok ang mundo ng tagumpay. Now, kung may Great Wall of China, meron din tinatawag na Great Wall of Success. Ulitin ko kung may Great Wall of China, create po ito mga kapatid for protection and prevention. Maproteksyonan sila sa kanilang kalaban, sa mga invaders. Maproteksyonan sila o kaya wag makapasok yung kanilang kalaban. Kung may Great Wall of China na tinatawag, meron din namang Great Wall of Success. Pag sinabi pong Great Wall of Success, ito po ay metaphorical na term used to describe the significant challenges one must overcome to achieve success in a particular field or area of life. Ito po yung metaphorical na term para ibig sabihin na kung saan ito yung mga harang, ito yung mga obstacles para wag mo mapasok yung mga significant na pwedeng mangyari sa iyong buhay, yung mga milestones mo sa buhay. Kaya lang, kinakailangan, mawawasak mo nga itong Great Wall of Success na ito, na kung saan nakaharang sa iyo. Ulitin ko, ang mundo ng tagumpay ay hindi agad-agad mapapasok kasi may pader ito. May Great Wall of Success na maliban na ito'y gibain. Hindi mo ito mapapasok at kapag ito'y nagiba, tiyak yan, mapapasok mo siya. The question is, how to collapse the Great Wall of Success? I don't know kung ano yung nasa likod ng wall na yon. I don't know. It may be bagong buhay natin. Ito ba yung pangarap mong pagbabago na mangyari sa buhay mo? Halimbawa, meron kang nararanasan na battle sa iyong sarili na gusto mo mapagtagumpayan. Hindi laging finances ito. Pwedeng ito yung dream mo, ito yung dream life mo, o pwede rin naman talaga yung uri ng pamumuhay na gusto mo na mangyari sa iyo. But how to collapse this great wall of success? I want you to open your Bible with me in Joshua chapter 6, verses 1 through 5. Joshua chapter 6, verses 1 through 5. Now Jericho, a fenced town with high walls. Sabi nga po natin, high walls. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta. Now Jericho, a fenced town with high walls, was tightly closed. Because of the Israelites, no one went out or came in. Kaya po sinarado itong wall of Jericho na ito na napakatibay at napakataas para sa pangkaraniwan kasi nakikita nila, sinasamahan itong grupong ito, itong mga Israelites na ito ng Panginoon. So marami na silang tagumpay na nararanasan. So natatakot ngayon itong lugar na ito na kung saan hindi pa na pagmamay-ari ngayon. Hindi pa nako-conquer nitong mga grupong ito ng Israelites na ito. Pero natatakot na sila kasi susunod na sila. Susunod na sila na kung saan mapagtatagumpayan. Susunod na sila na kung saan magtatagumpay na naman itong mga Israelitang ito. Alam mo ba kapatid, pagdating sa tagumpay, lagi mong isipin, pwedeng hindi lang sila ang makakaranas nun, pwedeng susunod ka na. Kaya lang, ulitin ko, may wall. May wall na napakataas at napakatindi nung gwardya, nakasarado talaga na matindi. Anong nangyari? Mapapansin natin may pader. Verse 2. And the Lord said to Joshua, See, I have given Jericho, its king, and mighty men of valor into your hands. Verse 3, You shall march around the enclosure, all the men of war going around the city once. You shall do this for 6 days.
And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horn. And on the 7th day you shall march around the enclosure 7 times, and the priests shall blow the trumpets. Verse 5. When they make a long blast with the ram's horn, and you hear the sound of the trumpet, ito sabi niya, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the enclosure shall fall down in its place, and the people shall go up over it, every man straight before him. So how to collapse the great wall of success? Now, ito pong wall na ito, para lang may, kahit na simpleng overview lang tayo, ito po yung tinatawag sa engineering na double redoubtable wall. Dalawa siya na walls. Kaya nga walls of Jericho ang tawag dito. Pero ito po, hindi lang simpleng wall ito. Napakalalim niya. At the same time, imagine niyo na lang po yung 4-story na building. Dito na kung saan, pataas na siya, tapos may ganun pa na napakataas na nakaharang sa kanya. So para sa mga Israelites na nasa baba, para sa kanila, to the Israelites below, Jericho seemed impenetrable. Para sa mga nasa baba, at may wall na, napakataas pa, parang hindi naman mapapasok ito. Parang ang hirap naman na sakupin ito. Ulitin ko, bawat tagumpay na inaasam mo, bawat pangarap, pagbabago man ng buhay o pagbabago ng pamumuhay, laging may pader, laging may wall. At maliban na ito'y gibain, hindi mo mapapasok ang mundo ng tagumpay. Kaya lang, posible ito na mapasok. How to collapse the Great Wall of Success. So join me in our message today entitled Great Wall of Success. The Great Wall of Success. Sinabi natin, ang Great Wall of Success, ito ay metaphorical term. Ito po yung mga significant challenges na kung saan kakaharapin natin para mapasok din naman natin yung significant na success natin. Although may Great Wall of Success na ito, may pader, pwedeng gibain. Kagiba-giba siya. Mukha lang imposible. So may mga bagay ba, listen to this, may mga bagay ba at sitwasyon na tila baga mukhang imposible para sa'yo? Imposible kang mabago. Ako dati, feeling ko, imposible na ako mabago doon sa mga vices ko o sa mga bisyo ko. Tingin ko dati parang imposible nang mabago yung buhay ko. Feeling mo parang imposible nang mabago yung finances mo. Imposible nang mabago yung ugali mo. Imposible nang mabago yung pamilya mo, yung buhay mo. Mukha lang yung imposible, pero kagiba-giba yan, maniwala ka. Kaya lang ang tanong, how to collapse the Great Wall of Success? Lahat po nang ready na matuto at mabago at magtagumpay, magsabi po ng malakas na amen. Number 1. Verse 2. Verse 1 nakita natin yung Jericho, napakataas ng wall at sinara talaga nila ito. Matinding pagkasara, matinding gwardya ang ginawa nila dito. Ngayon, yan na yung realidad, na meron talagang mataas na pader. Meron talagang harang, malalaman mo naman yan eh. Parang ang hirap naman abutin nito pag may business ka. Parang ang hirap naman nito. May pader nga eh. Ang daming competition. Antitindi ng mga current na competitors mo. Huwag na lang yung competition, tiyak dyan, may mga mahihina dyan eh. Pero alam mo, pagdating sa competitor, may malakas. May nauuna pa sa'yo. May parang kakainin ka ng buhay dito. Paano mangyayari yon? Pwedeng ilang taon ka na kinakain ang bisyong yan. Mapagtatagumpayan mo pa ba yan? Yes! Lagi siyang posible. So nakita na natin yung realidad. Verse 2, anong sinabi ng Panginoon? Paano magko-collapse to? And the Lord said to Joshua, See, I have given Jericho its king and mighty men of valor into your hands. How to collapse the Great Wall of Success? Number 1 is imagination. Sabihin nga po natin, imagination. Minsan yung mga maliliit na detalye. Minsan may mga hindi pa pangkaraniwan na yun pala yung importanteng gawin natin. Kanina po mga kapatid, dinadraft ko po yung isang libro na sinusulat ko po mga kapatid. Ang title nito is Overcoming Overthinking.
Overcoming overthinking. Yung dinadraft ko po na outline niya, brains, ang tinatawag, yung battlefield. So ibig sabihin, yung mind natin, yung greatest battlefield. Tapos may tinatawag na, may sinabi ako dun sa chapter na yun na reformation. Okay, pagre-reform ito ng mission mo sa buhay. Baka kinakailangan may ma-reform ito. Tapos yung kanina, yung pangatlong chapter, yung letter A, kanina ay yung abstract na thinking. Kasi minsan masyado natin nakikita yung detalye na nakalimutan natin yung big picture. Baka may mga bagay na kung saan hindi madalas na akala nila ito lang yung kapamaraanan, pero pala pag tinignan mo yung big picture, kasali pala ito. Okay, mag-compute ka na mag-compute, kasama naman yon. Lagi kong sinasabi sa negosyo, sa mga bagay na pag nagdi-decision ka sa decision making, importante calculator. Nakuha po natin yon. Importante yung calculator. Kaya lang may mga bagay na kung saan, pangkaraniwan na nakasanayan natin, ba't hindi yan lang ang magbibigay sa'yo o kukumpleto sa tagumpay. May mga bagay na kung saan akala mo hindi kasali, pero dapat mong gawin. Part nun ay imagination. Like vision, di ba? Sinabi that all successful people are like crazy in the beginning. Bakit? Because they are visionaries. Pagtatawanan yung mga yan, magtatatawa sa kanila yung mga hindi pa nakikita. Siyempre, tatawanan mo. Paano lilipad yung mga tao balang araw? Siyempre, tatawanan muna yung Wright brothers. Di ba? Pero yung pala, nakaka-invento sila ng eroplano. Tatawanan yung pupunta sa buwan. Tatawanan lang yan sa una. Kasi ang una makakaisip dyan, yung mga visionaries na tinatawag. Kaya nagsisimula ang lahat sa imagination. Remember, for you to collapse the great wall of success, there must be an imagination. So, listen to this. You must have an image of success. Unang-una sa lahat, kinakailangan magkaroon ka muna ng picture ng tagumpay. Kung hindi mo nakikita yung sarili mo na nagbabago, paano ka magbabago? Kung hindi mo nakikita, tinitingnan muna yung sarili mo na umaayos ang buhay mo, hindi aayos ang buhay natin. Kasi yung imagination natin, negative agad siya. Remember that imagination is the ability to form a mental image of something that is not perceived through the five senses. Yun ang imagination. Nagpo-form ka ng mental image mo na kung saan hindi basta-basta na napiperceive ng five senses. Imagination. Kaya sinabi dito, see, I have given Jericho. Nasa kanila na ba? Wala pa. Pero sinabi ng Panginoon, see. Ang tawag ng iba dyan, crazy. Nakuha po natin, may mga taong pinagtawanan na ba tayo? Na parang imposible naman magawa nila pero nangyari. O kaya may mga nagawa na ba tayo na pinagtawanan tayo o maraming mga doubters pero nagawa mo? So, paano ka graduate yan? Yung pamilya niyan, ganyan. Wala naman makain yan. Sabi nga sa amin dati, yung mga yagit daw kami. Totoo naman yon. Totoo naman yun, mahirap kami. Totoo naman yun, magulo pamilya namin. Dati. Pero hindi ba pwedeng magtino? Hindi ba pwedeng mag-ayos ng buhay? Hindi ba pwedeng mabago ang buhay ng isang tao? Pero hindi nga talaga mababago yung buhay ko at yung buhay mo kung hindi mo nakikita na mangyayari ito. See, I have given Jericho its king and mighty men of valor into your hands. Imagination. It is the ability of the mind to build mental senses, objects, and events that do not exist in the present. Yan ang imagination. Nagbibuild ka sa iyong isipan. Tinitignan mo sa iyong isipan kahit hindi pa nangyayari sa physical world. Sinabi ni Albert Einstein, nung pinsan mo, the true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. The true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Inimagine niya muna yung isang bagay. Tapos saka nag-compute. Nakuha po natin, hindi naman sinabing basta risk yan eh. Calculated risk naman eh. Kaya lang ang problema, paano mararating ang isang bagay, ang isang lugar, na kung saan hindi mo naman ini-imagine na magagawa mo ito. Yun palang harang na siya agad. True sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Now, napaka-crucial po ng imagination. Bakit? Kasi po mga kapatid, it can be destructive.
pwede siyang makasira sa'yo at pwede siyang makasira sa ibang tao, ang imagination. Napansin mo? Ang maling imagination, pwedeng sirain niya ng buhay mo, pwedeng sirain ng araw mo, pwedeng sirain ng pamilya mo, pwedeng sirain ng relasyon mo sa Diyos. Kaya nga, may mga parameters pagdating sa imagination. Okay? Number 1, ano po ito? It must be a God-given imagination. Sabi nga po natin, God-given. Make it sure na yung ini-imagine mo ay galing kay Lord. Kapag may mga isipan, makinig maigi, kapag may mga isipan tayo na alam mong hindi galing kay Lord, i-rebuke mo na yan dahil sisira yan sa araw mo, sisira sa buhay mo. O pwedeng sumira sa iba. Tignan niyo po, verse 2, And the Lord said to Joshua, make it sure, God-given, yan imagination na yan. Kasi baka kung saan-saan natin napulot yan, kung saan-saan natin nabasa yan sa social media o napanood yan na hindi kay Lord, pwedeng sumira ng buhay natin at buhay ng iba. Therefore, the Word of God should be the foundation of your imagination. The Word of God should be the foundation of your imagination. Kung hindi ito sang-ayon o nakalapat sa salita ng Panginoon, huwag mo nang patagalin sa iyong isipan. Yung aakalain mong imagination, kapag hindi, yung ini-imagine mo, yung imagination mo, na hindi founded sa Word of God, anong tawag doon? Temptation. Ang isang imahinasyon na kung saan hindi sang-ayon sa salita ng Diyos at kalooban ng Panginoon ay temptation. Pwede itong magwasak ng buhay natin. So binabantayan ng imagination. It must be a God-given imagination. Because God's Word has the ability to ignite your imagination. Kapag may salita ng Panginoon, napansin mo yung sinasabi natin dati, hindi na mababago ang buhay ko, pero nabasa mo sa salita ng ating Panginoon. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation, the old has gone and the new has come. Pwede pa pala mabago ang buhay. Yung dating iniisip mo na hindi mangyayari, sinabi ng Panginoon, pwede, di pwede. Ulitin ko, God's Word has the ability to ignite your imagination. So read your Bible. Pray every day. Listen carefully to sound biblical preachings. Ako, nabago din lang naman buhay ko nung napakinggan ko. Kaya pala ako ni Lord patawarin. Kaya ba lang bigyan ni Lord ako ng magandang buhay? Kaya rin pala ni Lord magbago ng buhay ng ibang tao na tila baga imposible sa iba? Because with men, these things are impossible, but with God, all things are possible. Ulitin ko, God's Word has the ability to ignite your imagination. So, maging masipag tayo sa pakikinig, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pagbasa mo lang yan, mag-i-ignite yan, maniwala ka, bigla may gaganon na lang sa isip mo. At maiisip mo, kaya ko pala, pwede pala. Second, na parameters natin, it must be a faith-driven imagination. Una, dapat ito ay God-given na imagination. Second, ito dapat ay faith-driven. Sabi nga po natin, faith-driven. So dapat iniingatan ng imagination para hindi maging temptation. It must be a God-given imagination. It must be a faith-driven imagination. Tignan niyo po. Verse 2, And the Lord said to Joshua, God-given. Tignan niyo po. Susunod. See, I have given Jericho, its king, and mighty men of valor into your hands. Faith-driven dapat siya. Kung gusto natin gumiba ng mga pader na nakaharang sa pagbabago ng buhay natin at kabuhayan natin, dapat ito ay God-given imagination at faith-driven imagination. Kailangan makita mo na sa'yo na. Napansin niyo po, hindi pa nila napapasok ito. Wala pa silang ginagawa. Kumbaga nasa planning stage pa lang ito, pero dito inuumpisahan ni Lord. Ang tagumpay, dito inuumpisa ni Lord. Pinapakita muna niya sa'yo yung hindi nakikita ng iba. Pinapaisip niya muna sa'yo yung hindi maarok ng iba. Pero kinakailangan, dapat ito ay founded ng salita ng Panginoon para wag makulto at para wag matempt. Pero dapat ito ay may faith. Sabi nga po natin, faith.
Because faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hebrews chapter 11 verse 1. So kailangan makita mo na, kapag tayo po ba ay nagpaplano, tinitignan mo ba na magtatagumpay ka o tinitignan mo na babagsak ka? Halimbawa, magninegosyo ka. Alam mo, after 3 months, malulugi din naman ako. Ano ba klase yan? Mag-aaral ka. Hindi ko rin naman matatapos to, sisimulan ko lang. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Ano bang klaseng imahinasyon yan? Napakaganda ng imagination. Imagination ng pagbagsak. It takes faith to see the invisible things. Kailangan ng pananampalataya para makita mo yung hindi nakikita ng iba na pwedeng mangyari sa buhay mo. Remember that imagination or vision is the art of seeing things invisible. It is the art of seeing things invisible. Marami na pong ganyan na dati pinagtatawanan, pati ako, pati yung mga ministry natin dati, tinatawanan, masyado daw mataas mangarap, o kaya kung ano-anong mga naiisip. Awa ng Diyos, marami mga nagtatatawa doon, nagpapaturo sa atin ngayon. No offense po doon sa mga ibang nagtatatawa dati, tinetestify naman nila eh. Kaya lang kapatid, kinakailangan, ito ay galing sa Panginoon, hindi ako mag-iisip ng isang bagay na hindi nakalapat sa salita ng Panginoon. Pangalawa, it takes faith. Imagination is the art of seeing things invisible. May mga bagay ba kapatid na nai-imagine ka o nai-envision mo na kung saan hindi pa nakikita ng iba pero naniniwala ka na balang araw makikita nila sa buhay mo? Meron ka bang kakayahan? May ability ka ba na ganon? Kaya nga, dapat God-given yung Word of God. The Word of God has the ability to ignite your imagination. That's why sinabi ni Walt Disney, isang pinagtatawanan din dati sa mga imahinasyon niya. Sabi niya, if you can dream it, you can do it. If you can dream it, you can do it. Napansin po natin sa mga buildings, sa mga gusali, mga kalsada, ano pong meron? Perspective muna. Drawing muna siya. Picture. Kaya nga, ang overriding definition ng vision, mga kapatid, ang vision kasi, ito yung mga bagay na kung saan, hindi pa nakikita ng iba, pero nakita mo na pwedeng mangyari. Vision is a clear mental picture of a desired greater future given by God. Vision is a clear mental picture of a desired greater future given by God. Nung ako po ay mag-aaral sa seminary, akala ko mura lang pag nag-Bible school. Yung pala mas mahal pala. Napakamahal. Lalo na po dati. Kaya nga, nag-envision din po ako na kung saan magkaroon tayo ng Bible school na very affordable, hindi siya pangkaraniwan, nakalapat sa ministeryo natin ngayon, pero kaya makapag-aral ng iba na gustong lumago. Whether gusto magpastor, gusto maglingkod kay Lord, gustong lumago sa pananampalataya. Ganun po mga kapatid, pero dati napakamahal kasi. Nakastos ka ng 200,000, 300,000, isang term o isang SEM, biruin mo yun. Wala na guys, 100 lang a week yung allowance mo, paano mangyayari naman yun? Di sardinas ka, sa kalaki may hirap na hirap pa ako sa isang buwan. Paano mangyayari yun, kapatid? Imagination. Makakagraduate ako. Bakit? Tinawag ako ni Lord. Kung tumawag lang sa akin, magulang ko at yung ibang tao, baka mag-doubt pa ako. Pero kapag ang tumawag sa'yo at sinabi ng Panginoon yun, wag kang magda-doubt. Dahil yung iniisip mo ngayon, balang araw, nakikita na nila. Napaka-importante ng imagination na ito. Madaming nangyayari sa pamamagitan ng imagination. Kaya sinabi ulit ni Albert Einstein, logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Ulitin ko, pero dapat ito ay God-given at the same time faith-driven para wag maging temptation ang isang imagination. Kinakailangan ito ay God-given
at faith-driven. Naalala ko tuloy, pasok na pasok dito, yung nangyari kay Abraham, o Abram pa at that time. Di siya magkaanak, linalait-lait sila, kasi dati ganun ang ginagawa eh. Puno-puno sila ng panlalait dahil wala silang anak. Pero napakayaman niya. Kanino niya ibibigay itong kayamanan na to? Anong sinabi ng Panginoon? Genesis chapter 15. Tingnan nyo na lang po sa Bible nyo mamaya. Sulat nyo na lang. Genesis chapter 15 verses 5 and 6. Anong ginawa ng Panginoon? Nung ito pa matindi, matanda na sila. So talagang imposible sa mata ng tao o maging sa mata nila. Yung ginawa ni Lord para patunayan na kaya maghimala ni Lord sa kanila. Sabi ng Panginoon sa verse 5, Genesis chapter 15, the Lord took Abram outside and said to him, dinala daw ni Lord si Abraham sa labas and said to him, word na naman, look up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants you will have. Tumanaw ka sa labas, tignan mo yung sky na yan. Bilangin mo yung mga stars kung kaya mo. Sabi niyang ganon, that's how many descendants you will have. Nakita niyo po mga kapatid, imagination. Pero dapat ito ay God-given. Dapat may the Lord said. Pero pagdating ng verse 6, ito, kasi pwedeng binibigyan ka ng imagination. May pinapakita, maybe habang pinag-uusapan natin to ngayon, binibigyan ka na ni Lord ng vision o imagination. I don't know kung ano yan. Pero hindi natatapos dyan. Sinabi sa verse 6, Abram believed the Lord. Ito yung sinabi natin na hindi lang God-given. Kasi pwedeng binigay ni Lord, di ka naman naniwala. Pwedeng namatay si Kristo sa atin, for God so loved the world, that He gave His one and only Son. Kaya lang may whosoever believes. Pwedeng namatay si Kristo, sa impyerno ka pa rin mapupunta. Bakit? Di ka naniwala. Pwedeng namatay si Kristo, sa impyerno pa rin mapupunta yung ibang tao, kasi hindi naman nanampalataya. So eto na ngayon, ini-ignite na ni Lord yung imagination ni Abraham. Ni Abram pa at that time. Sige, lumabas ka. Sabi niya ganun, ito mangyayari sa'yo kahit matanda ka na. Kahit pinagtatawanan ka. That's how many descendants you will have. Ano nangyari sa verse 6? And Abram believed the Lord. And the Lord counted him as righteous because of his faith. Dapat ito ay faith-driven. Naniniwala ka ba na makakabangon ka? Naniniwala ka ba na makakapagtapos ka? Naniniwala ka ba na magtatagumpay ka sa buhay? Naniniwala ka ba na mababago pa yung kalagayan mo sa buhay? Unawaan po natin mga kapatid, imagination. Lahat nga po na naniniwala, palakpakan natin ang ating Panginoon. Remember, imagination can collapse the great wall of success. Imagination pa lang yan. Pangalawa, ulitin ko you must have an image of success first. Kailangan makita mo muna siya. Kaya may wall sa verse 1, binigyan muna sila ng image of success ni Lord. See, I have given Jericho its king and mighty valor into your hands. Sinabi ng Panginoon, unahin mo dito. Kahit na hindi naniniwala yung iba. Kuha po natin, kahit hindi mo pa nakikita muna sa physical. Basta makita mo muna sa spiritual, itong bagay na ito, malaking bagay na yon. Kahit pagtawanan ka, huwag kang basta-basta rin naiinis. Kaya nga pinagtatawanan ka, hindi pa nila nakikita, okay lang yun. Basta importante, hindi nagtatawa sa'yo si Lord. Nakuha po natin, pangalawa. Verses 3 hanggang 5. Ito, tingnan mo na. Sabi sa kanila ng Panginoon, bigay ko na sa iyo yan. Verses 3 and 6. Hanggang 3 hanggang 5. You shall march around the enclosure. All the men of war going around the city once. You shall do this for 6 days. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets. So magdadala ng 7 trumpets. Sabi nila, iikot-ikot ka for 6 days. Tapos may 7 priests kinakailangan. Tapos yung 7 priests na yun, may daladalang 7 trumpets of ram's horns. And on the 7th day, you shall march around the enclosure 7 times. Sa ikapitong araw, iikot ka dun sa enclosure 7 times, and the priest shall blow the trumpets. Verse 5,
when they make a long blast with the ram's horn, and you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the enclosure shall fall down in his place, and the people shall go up over it, every man straight before him. Number 2 is instruction. Sabihin nga po natin, instruction. Napaka-importante ng imagination. Pero sinabi ko nga, eto na ngayon, yung detalye naman. Importante yung instruction. How to collapse the great wall of success? There must be an instruction. Tandaan, bago manalo ang isang tao, tad muna siya ng instructions. Para makapasa ka, kailangan ng instruction. Intindihin yung instruction at susundin yung instruction. Napaka-importante ng instructions dahil maraming mga tao mahusay mangarap pero tamad sumunod sa instruction. Excited sa buhay pero hindi excited sa instruction. Napipikon sa instruction. Ano mangyayari? Maliligaw ka dyan pag ganyan. Baka kung saan tayo mapunta dyan. So you must know how to follow instruction. Bakit po? Kahit na tama ang gamot na iinumin mo, kung hindi ka marunong sumunod sa instruction, yari ka. Kahit tama pa yan, baka ma-overdose ka dyan o kaya makulangan ka. Kinakailangan ng instruction. Kahit na tama pa minsan, yung gusto natin gawin sa buhay natin. Kahit tama pa yung vision natin, pero hindi tayo sumusunod sa instructions. Ang dami ko na pong nakitang ganyan. Simpleng follow, iintindihin kasi. Kapag may inuutos ako, minsan may mga sinusubukan akong ganyan sa church, kahit dito. Titignan ko kung marunong sumunod sa instruction. Yung mga estudyante ko na lang dati, trinay ko lang naman. Sabi ko sa kanila, write true if the statement is false. Write false if the statement is true. Setlog sila lahat. Hindi kasi nakikinig. 2 very important reminders when it comes to obeying instruction. 2 very important reminders kapag nag-o-obey tayo ng instruction. Number 1 is faith to follow. Kapag nag-o-obey ng instruction, importante yung faith to follow. Why? Verse 3, you shall march around the enclosure. All the men of war going around the city once. You shall do this for 6 days. Now, faith to follow. Kapag sumusunod sa instruction, lagyan mo ng pananampalataya. Bakit? Kailan ka nakakita ng umikot-ikot lang sila tapos biglang gumuho yung gusali? Umikot-ikot ka sa school ninyo tapos nagkaroon ka na ng pantuition? Nakakapo natin mga kapatid, parang ang hirap nito, ito yung sinasabi natin. Ikutin mo yung Quezon City Circle, ewan ko lang kung gumuho yan. Nakuha po natin yun mga kapatid. Sino naman nakakita ng ganon? You shall march around the enclosure. Actually, yung pagmamarcha po mga kapatid, ito po yung ginagawa, yung pagmamarcha, ginagawa po yan dati sa lugar ng labanan after manalo ng kalaban. Sa kanila mamarcha niya, madalas po mga kapatid sa kanila mamarcha niyan, ibig sabihin kiniklaim na nila yung lugar na kung saan na gapin nila yung kalaban. But ito, baliktad. Inuna na muna yung declaration. Dineclare na muna na kanila na. Minarchahan. O di lalong natakot ngayon yung kalaban. Aba, kiniklaim na agad. Hindi pa man din nanalo tong mga to. Kiniklaim na nilang sa kanila. Ito yung sinasabi natin. Kapag ikaw sumusunod ka sa instruction, kapatid, hindi naman madali lahat ng instruction ng Panginoon, but nagiging posible yan kapag nilalagyan mo ng pananampalataya. For example, hindi madali mag-tithes, hindi rin madali mag-offering. Nakuha po natin, kaya lang nagagawa natin ito kasi naniniwala tayo sa prinsipyo ng Panginoon. Maraming prinsipyo ang mundo. Pero iba ang prinsipyo ng Panginoon. Kaya kinakailangan ng pananampalataya. Tinanggap mo lang si Jesus, mapupunta ka sa langit, magkakaroon ka ng eternal life. Hindi ang paniniwalaan ng hindi spiritual na tao at ayaw maniwala. Pero dahil may pananampalataya ka, o di ikaw magkakaroon ng eternal life. Nakuha po natin mga kapatid.
Yung naniniwala lang muna ang makakaranas ng mga ito. Kaya nga hindi madali ito. Paikot-ikot. Tapos may guguho. Magpipray ako tapos magkakaroon akong pantuition. Hindi ba dapat magtrabaho ka? Hindi natin sinabi huwag ka magtatrabaho. Pero sinabi natin kahit magtrabaho ka pa, ubusin mo yung buhay mo katatrabaho, pwedeng hindi mo marating ang pangarap mo, maniwala ka. 70 years ka na magpakahirap, hindi mo maaabot yan ng ganyan-ganyan lang. Ang dami mo nang nakitang ganyan. Nakuha po natin yan mga kapatid. For example, dati nung nagpipray po kami ng bahay, nagpipray ako ng sasakyan. Ang pera ko lang naman dati, magkano? Wala naman akong 30 mil na pang down. Wala naman akong 50,000 na pang down. Pero, may 500 akong pang offering. May 5,000 ako na kung saan pwede yung itanim sa gawain ng Panginoon. Wala man ako noon. Ano yung meron ako na magagamit ko para mapabagsak ko? Yung great wall of success na yan. And that's faith. Faith to follow. Mahirap kasi yung paikot-ikot na ng 6 na araw, no? Tapos walang nangyayari. Unang ikot, parang okay pa eh. Kaya lang 6 na beses daw eh. Tapos may ikapito pa. Sa ikapito, 7 beses ka pang iikot-ikot. Ano ba yun? Kaya nga, it takes faith to follow. Nakuha po natin mga kapatid, kasi minsan maiinip ka. Ano ba ito? Parang hindi naman totoo. Wala naman tumutubo sa ginagawa ko. Para lang. Kasi wala kang ginawa sa Panginoon na mula sa puso mo, na inuutos niya na mapapawalang bahala, na masasayang, because your labor in the Lord is not in vain. But do you have faith to follow? O pangalawa, pagdating sa instruction, importante yung faith to follow. Pangalawa is pride to swallow. Sabi nga po natin, pride. Kinakailangan pala, sa pagsunod pala, no, kinakailangan may mga bagay na dinudurog tayo. Tandaan natin, hindi madaling sumunod. Hindi madaling sumunod. Minsan na-attend ako ng isang seminar. Tapos estudyante ko yung nagtuturo. May pride yun. Akin, marunong naman akong sumala. Tama ba to? Okay ba to? Kung okay naman, bakit hindi ko gagawin? Nakuha po natin yun, mga kapatid. Kaya marami hindi nagtatagumpay. Pride pa lang. Sabi ng Book of Proverbs, pride goes before destruction. Magkaroon ka ng pride, susunod yan, destruction eh. Bakit? Hindi ka gagawa na kahit tama, kasi nga, tinatamaan yung ego mo. Tinatamaan yung ego natin. Hindi natin gagawin yun. Kaya kinakailangan sa pagsunod, tapakan mo yung pride na yan. Ano ba magagawa ng pride na yan? Maaayos ba nito yung buhay natin? Maaayos ba nito yung kabuhayan natin? Kapag naging ma-pride ba ako, maaayos ba yan yung relasyon ninyo dalawa, mag-asawa? Ng pride na yan? Makakaayos ba yan ng relasyon natin sa Diyos? Kung hindi naman, lalong sisira, swallow it. Lunukin na yung pride na yan. Bakit po mga kapatid? Sabi dito, you shall march around the enclosure, all the men of war, going around the city. This you shall do for 6 days. O, tingnan niyo po, ano nakalagay dito? Men of war. Men of war kami, tapos magmamarcha lang kami. Ang daming mga soldiers. Pwede ba yan na lang mga nagmamarcha-marcha na lang na yan? Yun na lang. Inanda kami sa gera. Bakit magmamarcha-marcha? Nang ilang araw pa, gera na agad. Ganito lang gagawin mo sa akin. Lalo na yung mga entitled na tao, no? Ito yung narating ko, tapos ito lang. Tapos maglilingkod ako sa church. Mag-a-usher ako, magkakamay-kamay. Kakamayan ko yung mga tao, samantalang presidente ako ng kumpanya. Teka lang kapatid, huwag mong lalangin yan. Alam mo ba si the greatest Billy Graham? Yung milyon-milyon na nakakakilala kay Lord? Alam mo yung ginamit ng Panginoon sa kanya para ma-save siya? Of course, yung preacher nandoon. Pero nandoon yung usher. Wala na halos upuan, buti na lang, hinanapan siya ng usher ng upuan. Kaya nakaupo siya. Nakapakinig siya ng salita ng Panginoon. Nakuha po natin mga kapatid, minsan yung pride na yan, ako. Hirap nga lang lunukin yan, lalo pag bareta. Kanina pong umaga, nabasa ko po sinabi ni Tony Evans, ang mahusay na theologian at preacher. Sabi niya, the fruit comes after the follow.
The fruit comes after the follow, not before it. Ang resulta mo, yung fruit mo, susundan yan muna. Sumusunod na lang yan pagtapos mong sumunod. Hindi bago. Kaya nagkaroon ng fruit yan, sumunod muna. The fruit comes after the follow, not before it. Ganun po sa discipleship. Saka ka magiging fruitful pag marunong kang sumunod. Ganun po sa relasyon natin kay Lord. The fruit comes after the follow, not before it. So napaka-importante ng instruction para makapag-produce ng isang champion. Nitin ko po, napaka-importante ng instruction para makapag-produce ng isang champion. If you want to become a champion in life, you must know how to follow instruction. But, kinakailangan ng faith to follow and pride to swallow. Alam niyo po, marami po akong kakilala ngayon na kilalang mga pastor na, in fact, may mga bishops po akong kakilala, na dati, sabi sa akin ni Dr. Elia Javier, yung father in faith ko po, tawag po sa kanya dati ay Prince of Preacher din dito sa Pilipinas. Sabi niya, alam mo ba yan si attorney? Sabi niya gano'n, ang ministry niya, usher. Dati. Nung nakilala ko yan, pinag-usher ko sa church kasi yun yung mapangiti eh. Magaling sa tao. Biruin mo. Chief Legal Counsel ng isang kilalang bangko hanggang ngayon. Ang umpisa, usher. Tapos po may nagsiserve sa akin sa isang probinsya na pinuntahan ko nung ako po yung nag-seminar. Talagang ang sipag mag-serve. Timplahan akong kape. Yung mga kasama ko, nahandaan kami ng pagkain. Yung pala siya yung principal dun dun sa school na yon. May isa pa po sa Ilocos naman. Mamaya dyan, serve and serve. Alam mo yung servant na yun yung mayor. Doon sa lugar na yun, nakuha po natin mga kapatid. Kaya nga, kahit na imposibleng manalo, nananalo. Bakit? Nilulunok yung pride eh. Pride goes before destruction. Kung iaayos naman ang buhay natin, ikaluluwalhati ng Panginoon, kapatid, swallow it. Pag may instruction sa'yo, napaka-importante kapatid, na kung saan, tapakan na yung pride na yan. Hindi tayo dadalhin yan sa tagumpay. Napaka-importante ng instruction. Sabi nga po ulit natin, instruction. But you need a faith to follow and pride to swallow. Again, napaka-importante ng instruction para makapag-produce ng isang champion. So instruction can collapse the great wall of success. Last but not the least, verse 5. Eto, maganda dito. Tignan nyo pong maigi. Ka-faith dito. When they make a long blast with the ram's horn, and you shall hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the enclosure shall fall down in its place, and the people shall go up, ito ganda, over it, every man straight before him. How to collapse the great wall of success? Number 3 is invasion. Sabihin nga po natin, invasion. Importante yung imagination, instruction, and invasion. Pag sinabing invasion, it means to enter a place where you're not wanted. Yun ang invasion. In-invade mo. Papasok ka sa isang sitwasyon, sa isang lugar na hindi ka welcome doon. At gusto ko malaman mo, marami kang pangarap, ayaw ng ibang mangyari sa'yo, di ka welcome. Marami kang gustong mangyari, parang itsapuera ka, di ka welcome. Maraming di naniniwala na magbabago ka, magbabago yung pamumuhay mo, hindi ka welcome. Kaya nga, pag pumasok ka doon, ang ibig sabihin nun, invasion. Ito ginawa nila. Para mag-collapse yun, kinakailangan gawin ito. Now, how? Ito ang ganda. Paano ko gagawin ito? Verse 5, tignan niyo po. And the wall of the enclosure shall fall down in its place. Pagsunod nila, pagtapos mong sumunod, hindi naman basta-basta yon. Ano susunod mong gagawin? The people shall go up over it. First, be willing to climb. Be willing to climb? Yes! Akyatin mo. Kaya nakalagay dito, climb, go up, over it. Aakyatin mo, tapos may tatapakan ka, siyempre doon. Akyatin mo. Tapakan mo yung dating nakaharang sa'yo. Yung dating nakaharang na mga pader-pader doon na gumuho, tatapakan nila yon.
Be willing to climb. Tatapakan mo yung dating nakaharang sa'yo, kahirapan, kasalanan, kamunduhan, katamaran. Alam niyo ba mga kapatid, listen to this very carefully. Marami ang nananatili sa baba kasi ayaw umakyat. Ulitin ko, marami ang nananatili sa baba kasi ayaw umakyat. Sasabihin, o kapatid, mag-serve ka na, gawin mo na to. Ayaw. O mag-prepare ka, gagawin kitang manager dito sa company natin. Uy, wag na po, hindi ko kaya. Minsan, sinasabi ko nga, ano ba naman ito? Kung ako yon, di ba? Sabi ko, hindi naman baliw. Hindi naman, alam mo yon, hindi naman nawawala sa sarili yung boss mong yan. Binild niya yan, hindi para wasakin, kaya ka ilalagay dyan. Ibig sabihin, nasa katingunuan yan, kung bakit kanya ilalagay dyan, alam niya yan. Ang problema, may tiwala sa sayo, ikaw wala. Ang dami ko pong mga invitations dati na magturo. Magturo, okay. Nag-go ako. Kaya lang may mga invitations po ako, magtuturo ko sa mga foreign students. Naalala ko po, although hindi naman madami, once nag-turn down ako. Kasi alam ko, hindi ko kaya. Biruin mo, ilang sem yun. Tapos ilang oras ako magtuturo dun. Tapos puro English ng English. Kumbaga dati, parang it's not my cup of tea. Parang ako dito sa masa. Ganon. Kaya lang, may invitations na naman, magduno na naman ako. Sabi, kailan ko ba mapapasok to? Hanggat hindi ako nag-yes. Alam mo, minsan hindi naman nahihibang yung may-ari ng school. Hindi naman nahihibang yun din dito at ako ilalagay. Siyempre nakita niya kaya ko. Ang problema, hindi ko nakikita. Marami ang nananatili sa baba kasi ayaw makyat. So gawin mong hagdan ang iyong mga pinagdadaanan. Di ko mapahiya ka, at least nag-try ka. Kaysa buong buhay ka nakakahiya kasi hindi ka nagtatry. Nakuha po natin yung mga kapatid, kinakailangan mabago yung isip natin. Pagdating dito, di bali nang napahiya ko kasi nag-try ako. Kaysa buong buhay ko, kahihiyan ng buhay ko, kasi hindi ako sumubok. Kasi hindi ko ginawa, kasi hindi ako umakyat. Kaya nga, paano ka aakyat? Ito maganda, gawin mong hagdan ang iyong mga pinagdadaanan. Ulitin ko, gawin mong hagdan. Ibig sabihin, magkaiba yung hagdanan sa kahagdan, di ba? Yung hagdan, yun yung steps. So yung mga bagay na pinagdadaanan mo sa buhay, yung mga failures natin sa buhay, yung mga, alam mo yon, yung mga hindi magagandang nangyari in the past, tama, hindi maganda, harangayan dati. Anong gagawin mo ngayon? Tapakan mo. The people shall go up over it. Ngayon ang tanong kapatid, are you willing to climb? You must be willing to climb the ladder of success. Akyatin mo kapatid. Akyatin mo. Pangalawa, be willing to claim. Una, climb. The people shall go up over it. Sinabi po dito sa The Voice version, when they play a long final blast, then all the people will give a mighty shout. The city walls will collapse in front of you. Eto na. Andito na yung opportunity. Hindi naman porket may nag-collapse, makakapasok dyan. Bakit yung iba? May opportunity na binibigay si Lord para makapagbago. Napansin niyo po yun? The city walls will collapse in front of you. So minsan binibigyan na tayo ni Lord ng pagkakataon na magbago. Kaya sinabi ko, pag binigyan ka ng pagkakataon ni Lord magbago, grab it. Claim it. Kasi maraming binibigyan ng pagkakataon, sinasayang. Tandaan mo, hindi sa lahat ng panahon ay may pagkakataon. Nakalagay dito, tignan niyo po. The city walls will collapse in front of you, and the Israelites will charge in and take the city. You have to climb, be willing to climb, and be willing to claim. Paano ka aakyat? Gawin mong hagdan, yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Ito, napagdaanan ko na to dati. Gusto ko ba mangyari ito sa akin ulit? Hindi, tapakan mo na lang yun.
Kahit na nakakahiya minsan. Ako nga dati nakakahiya, dala-dala ng Bible. Required kami. Ang laki-laki pa ng Bible ko. Yung good news dati, ganyang kakapal yun. Required magdala ng Bible. Siyempre, gusto ko magbago. Follow the instruction. Tama na yung pride. Tapos sinabi pa dati, required pa kami, nakaslacks pa dati. Tapos ano yung slacks na yan? Pamburol yan. The church ako pupunta, ano ba yan? Kaya lang, yun yung church na napuntahan ko, di follow. Yun pala, may binabago. Hindi binabago ni Lord yung pananamit ko una. Hindi naman pananamit mo Hindi naman yung buhok ko Ang issue dun Ang issue dun, yung attitude ko. Nag-apply akong gitarista, pinahawak ba naman ako ng plato? Pinaghugas ba naman ako? Ano ba yun? Yun pala, ginagawa kaming servant at hindi superstar. Para pag nakilala ka, mababa ka pa rin. Maayos pa rin yung puso mo. Nakuha po natin yung mga kapatid. Again, invasion means to enter a place where you're not wanted. Climb and claim. Take it. Take the city. Marami ang ayaw kang makapasok sa mundo ng tagumpay. Ulitin ko, marami. Ayaw. Kaya nga, you have to invade it. Kaya lang, willing ka ba na akyatin at willing ka ba na i-claim yan? Wala ka pa sa mundo ng tagumpay hanggat hindi mo ito, listen, pinapasok. Kasi ano ngayon kung gumuho yan? Hindi naman nila pinasok. Kaya sinabi, take the city. Ano ngayon kung gumuho yan? Ano ngayon kung may oportunidad na dumating sa buhay natin? Ano ngayon kung may oportunidad na buhay natin na dumadating para magbago tayo, para may pagbabago mangyari sa buhay natin, sa pamilya natin, sa buhay natin? Ano ngayon kung may opportunity na mapakinggan natin ang mga mensahe galing sa Panginoon? Unless na i-take natin yan, hindi natin mapapasok yun. Ito maganda. Mahirap ang kinin ng isang bagay na hindi sa'yo. Take the city. Hindi naman sa akin yan. Sino nagsabing hindi para sa'yo yan? Tagumpay. Sino nagsabi na hindi para sa'yo ang pagbabago? Para lang ba yan sa kanila? Sino nagsabi na hindi para sa'yo ang pagsagana ng buhay? Sino nagsabi? Sabi dito ng Panginoon, I have given Jericho, its king and mighty men of valor, into your hands. Kapag binigay ni Lord, listen, kunin mo. Sa totoo lang, si Lord naman ang nagmamay-ari nun. Nakuha po natin yung mga kapatid. Pag binigay ng Panginoon, ayon sa kanyang salita, kunin mo. Kahit na sabihin, hindi na magbabago yan. Sinabi ni Lord, pwede magbago, kunin mo. Pag sinabi ng Panginoon, kaya niyang ibigay, kunin mo. Sabi mo nga sa katabi mo, kunin mo. Kapatid, unang-una, ang kukunin mo, yung binigay ni Lord na siya nagmamay-ari. Nakuha mo kapatid, kay Lord ang lahat ng bagay. At huwag mong iisipin na para sa ilan lang yun. Kaya mo rin. Kapag binigay ni Lord, kunin mo. Kay Lord naman ang lahat ng bagay. So invasion can collapse the great wall of success. Again, ang invasion to enter a place where you're not wanted. Marami kang pangarap na ayaw ng iba para sa iyo yun. Wala silang tiwala sa iyo o naiinggit sila o kaya natitreten sila na baka balang araw mabago buhay mo. But you must be willing to climb. Handa ka na ba kapatid? Na umakyat at handa ka ba na i-claim ito sa iyo? Ang i-claim mo lang naman yung sinasabi ng Panginoon na posible na i-claim mo. So how to collapse the great wall of success? 3 bagay. Number 1, ano po yung letter I? Imagination. So para hindi siya maging temptation, yung imagination na yon, it must be a God-given imagination and faith-driven imagination. Number 2, ano po yung letter I natin? Pangalawa? Instruction. Faith to follow. Sa instruction, importante ang pananampalataya, but importante rin yung pride to swallow. Kailangan mawasak yung pride na yan. Kasi once hindi nawawasak yung pride na yan, yan ang wawasak ng buhay natin. Yan ang wawasak ng isang relationship, yan ang wawasak ng isang organization, yan ang wawasak ng isang buhay. Pride. Sakalang susunod ng isang tao, once natanggal yung pride sa kanya. Pangatlo is invasion. Be willing to climb. Paano ka aakyat? Di tapakan mo lang. Mas madadalian ka ng umakyat.
Minsan no, kaya pala may mga pinagdaanan tayo sa buhay. Ba't ganito, may failure na nangyari. Kasi nga, hindi mo basta-basta maaakyat yon. Ang gagawin palang hagdan ni Lord, yung failure mo na nakaraan. Yung mga nangyari sa buhay natin. Kasi hindi ka makakaakyat mamaya dyan, nagpa-pile up, no? Minsan na nakikita natin, grabe, nagpa-pile up na yung pagsubok ko sa buhay. Sino na dito nagpa-pile up na yung mga pagsubok mo? Lugi, napahiya ka, alam mo yon, nagkamali ka. Dito, nagpa-pile up na siya na nagpa-pile up. Pag wala si Lord, tama yan. Lilibing ka na yan, tatabunan ka na yan. Pero pag kasama mo si Lord, yung nagpa-pile up na problemang yan, gagamitin pala ni Lord para hakbangan mo balang araw. So yung mga pagsubok na yan na nangyari sa'yo, gagamitin ni Lord para mahakbangan mo at magkaroon ng pagbabago yung buhay natin at pamumuhay natin. Hindi sayang ang yung mga pinagdadaanan dahil gagawin ni Lord na hagdan yan para may maabot ka sa buhay at may mangyari sa buhay natin. Amen po ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo if you can stand in the presence of God right now. Gusto ko po makita mga kapatid, napaka-importante itong mga susunod na ito as we end this. Tignan niyo po ulit yung verse 1. Now Jericho, a fenced town with high walls, was tightly closed, sabi dito. Biruin mo, high walls. Tignan niyo po description, high walls, tightly closed. Because of the Israelites, ito mabigat, no one went out or came in. Sabi nga po natin, no one. Wala daw. No one went out or came in. Listen very carefully. Wala pa daw, sinabi dito. No one went out and came in. Wala pa. Maybe, sa pamilya ninyo may ganito. Sa buhay mo may ganito. No one. Wala pa nakaranas sa pamilya namin yan. Wala pa, hindi ko pa nararanasan yan. Hindi pa naranasan ng magulang ko yan. O hindi pa naranasan ng mga kamag-anak ko yan. Hindi pa naranasan ng pamilya namin yan. Maybe may ganyan ka. Meron ka bang no one? Wala pa nagtitino. Wala pa naglilingkod sa family namin. No one. Ano nangyari? Sinabi dito sa verse 1, no one. Tignan natin yung verse 20. So the troops shouted, nung ginawa na nila yon, so the troops shouted, and the trumpet sounded. When they heard the blast of the trumpet, the troops gave a great shout, and the wall collapsed. Ito yung sinabi natin. And the wall collapsed. The troops advanced into the city, each man straight ahead, and they captured the city. O, teka lang. Akala ko ba no one? Akala ko ba wala? Ay, ba't meron na? Listen very carefully as we end this. There may be no one who entered success in your family. There may be no one na nakapasok sa paglilingkod, sa iyong pamilya, o nakapasok sa ganitong larangan. There may be no one, but you can be the one. Pwedeng wala pang nakagawa nito. Ano ngayon kung wala pa? Di ako. Wala pang nagpapakasal sa pamilya namin, puro ganito. Di ikaw. Wala pang naglilingkod sa pamilya namin, sa Panginoon, di ikaw. Wala ba, nagpapastor sa pamilya namin, puro impostor daw. Kakampun daw ng demonyo. Puro ganun daw sa pamilya namin, wala daw naglilingkod kay Lord, di ikaw. Wala pa nakakalaya sa kahirapan. Sa pamilya namin, di ikaw. Sabi mo nga sa katabi mo kapatid, di ikaw. Kung wala pa na nakaranas nito, di ikaw. Hindi porket wala nakapasok, wala na makakapasok. There may be no one, but you can be the one. Ito maganda. Tingnan niyo po. Verse 2. No one went out or came in. Verse 1. Verse 2. And the Lord said to Joshua, See, I have given Jericho its king and mighty men of valor into your hands. See, I have given. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay Diyos
ang nagbibigay. Hindi, kaya maigi kapatid, hindi ko man mabigay sa'yo yan. Hindi mo man maibigay sa akin to. Hindi man mabigay sa'yo ng magulang mo at ng ibang tao, pero kayang ibigay ni Lord. The Lord said to Joshua, "See, I have given." Imposible man sa iba na ibigay yung kagalingan na yan. Imposible man sa iba na ibigay yung bagong buhay na yan. Imposible man sa akin, imposible man sa iyo, pero kayang ibigay ni Lord. Posible man sa iba na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bagong buhay, pero kayang ibigay ni Lord yung mga imposible para sa iba. I want you to close your eyes right now. Pagbulay-bulayan natin lahat na atin na pag-usapan. Ano yung great wall na yan na nakaharang? Ano yung nasa likod ng wall na yan? Ngayong oras na ito, kapatid, start imagining. I pray for the Holy Spirit right now to cleanse our mind, to purify our mind, to bless our mind. Lahat ng mga lason, impurities na nilagay ng kaaway o nailagay natin para hindi natin makita yung para sa atin. Binawasak ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. See yourself as God sees you. Hindi yung tingin mo, kundi yung tingin ni Lord sa'yo. Tingin ng mundo, napakarumi mo, tingin ni Lord. Pwede kang luminis. Pwede kang umayos. At before natin ipanalangin yung iba't ibang mga bagay sa ating buhay, maybe there's someone here, maybe this is your first time. First time mo na-invite. First time mo, kapatid, nag-walk-in lang dito. First time mo napakinggan ito, kapatid. Pero nung napakinggan mo yung word na nangungusap sa'yo si Lord, alam mo kaya kanyang bigyan ng buhay. Na hindi mo ma-imagine nung una. Na hindi rin ma-imagine ng ibang tao. But who wants a new heart, a new life, a new mind right now? Naniniwala ka ba na kaya kang iligtas ni Lord? Diyan sa sitwasyon na yan. If you believe right now that Jesus can save you, if you believe that God can give you eternal life right now, more than any blessing, ito munang spiritual blessing na ito, kapatid, ang unang-unang napaka-importante sa lahat. Because what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Si Lord muna bago ang lahat. If you want to give your life to the Lord right now, if you believe that God can save you, if you believe that God can heal your spiritual life right now, if you believe God can give you a new life, a new heart right now, kung naniniwala ka lang naman, ngayong oras na ito, naniniwala ko, ito yung araw mo, kapatid, na kung saan bibigyan ka ni Lord ng bagong buhay. If you want God to save you right now, bibilang ko ng 3, kapatid, tataas mo na mabilis yung kamay mo as a sign na, Lord, hindi po ako nahihiya. I believe, Lord, that you can save me. I believe, Lord, that you can heal me. I believe, Lord, that you can transform my life, Lord. Because you already won the battle 2,000 years ago. Nung namatay ka sa krus at muli ka nabuhay, Panginoon, nagtagumpay ka na. Mananampalataya na lang ako at aangkas na lang, Panginoon, dyan sa tagumpay na yan. I believe, Lord, that you can save me. If you believe that right now, pagbilang ko ng 3, taas mo na mabilis yung kamay na yan. Mananalangin tayo na believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. 1, 2, 3. Tell it to Jesus right now, habang nakataas yung kamay na yan. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Sinabi ng Bible in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man daw ang tumanggap sa Kanya,
manampalataya sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Kung ginawa mo ito, kapatid, first time mo narinig ito, maniwala ka, kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Kung first time mo ginawa ito, kahit na matagal ka nang dumadalo, pero ngayon ka talaga, kapatid, nagtanggal ng pride, buong puso mong ginawa ito, kapatid, congratulations. Because God already saved you. Mahal ka ni Lord. Yan ang pinaka-importanting blessing na pwede mong ma-receive. And for all of us right now, kapatid, ang dami-daming humaharang sa buhay natin, sandamakmak na mga failures, sandamakmak na mga doubts. Right now, I don't know kung ano yung specific area ng buhay mo na, Lord, change it, Lord. Gusto ko pong mabago, Lord, yung buhay na to. Gusto ko po, Lord, mabago yung pamumuhay na ito. I don't know kung ano yan. But I believe that starting today, God will move in your life. Lord, I pray, God, for a divine imagination. I pray, God, for vision right now. Ngayong oras na ito, kapatid, open your mind, open your heart. Because somebody in this place, binibigyan ka ng God-given imagination. Father, in the name of Jesus, invade this mind. Tanggalin mo po, Panginoon, yung kawalan ng pag-asa. In the name of Jesus. I pray, God, for your word right now. Instill mo po sa kanyang puso. Lagyan mo po kami ng pananampalataya, Panginoon, na kahit na pinagtatawanan kami o kaya nahihirapan kami, Panginoon, katulad dati hindi namin maisip kung kaya ba namin ito. Lord, dagdagan mo po ang pananampalataya namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, bigyan mo rin kami ng lakas ng loob. Baka kami nananatili dito sa baba kasi ayaw naman naming umakyat. Binibigyan mo kami ng oportunidad na umakyat, maglingkod, magbago yung buhay, pero Lord, ayaw naming akyatan. Dahil sa mga pinagdaanan namin sa buhay, dahil sa iba't ibang mga factors. But today, God, tinatapakan namin ang lahat ng ito. Kahihiyan, failures, Lord, in the past. Tinatapakan namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Aakyatin namin ito, Panginoon. Papasukin namin, Panginoon, yung mundo ng tagumpay. Pagbabago ng buhay, pagbabago ng aming pamumuhay. Ngayong oras na ito, kapatid, just ask God. Let God bless your mind. Bigyan kita, kapatid, 30 seconds to 1 minute. Hear God's voice. Receive God's vision right now for your life. May ipinapakita sa iyo ngayon ng ating Panginoon na kaya mong gumaling. Kaya mong mabago yung buhay na yan. Sa tulong ng ating Panginoon. Hindi mo kaya pero kaya ni Lord. The Lord can give you. The Lord said to Joshua, "See, I have given Jericho, its king and mighty men of valor into your hands." Ang tagumpay, si Lord ang nagbibigay. Hindi man kaya ng iba, kaya ni Lord. Sa lahat ng naniniwala na kaya ng Panginoon, simulan mong manalangin, simulan mong manampalataya, simulan mong sumamba, simulan mong magpuri sa Kanya, simulan mong maniwala. Kaya ni Lord ibigay, kaya ni Lord. Receive it right now. In the name of Jesus, receive your healing. Receive your breakthrough. Receive your vision. In the name of Jesus. Oh God. Oh Lord. Come on, just ask God. Just believe right now. May dumadaloy na kagalingan. May dumadaloy, kapatid, na kalakasan. May dumadaloy na vision from God right now. May kinakausap si Lord ngayong araw na ito. May binabagong puso. May binabagong isipan ng ating Panginoon. Receive it! Oh, kayang ibigay ng Panginoon. Oh Lord. Oh, hallelujah. He is able. He is able. Oh Lord. Kaya ni Lord.
Kaya ni Lord. Oh, Jesus. Sa lahat ng maraming pinagdaanan at maraming pinagdadaanan ngayon, gawin mong hagdan ay ang iyong mga pinagdaanan o pinagdadaanan sa buhay. Because God can turn a mess into a message. God can turn a trials into a triumph. God can turn a victim into a victor. Kaya ni Lord, kahit hindi natin kaya. Kahit hindi kaya ng iba. Do you believe it? Salamat po, Panginoon, dahil ngayong araw na ito, Lord, may mga niligtas kang buhay. Salamat, Panginoon, dahil ngayong araw na ito, Panginoon, may binigyan ka ng pananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil may binigyan ka ng kagalingan ngayong araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat dahil may muli kang ibinangon mula sa pagkakalugmok. Hindi nagkataon na napakinggan niya ang mensaheng ito, Lord. Tinaon mo ito, Lord. Dahil, Lord, naniniwala kami na ginigiba mo na, Panginoon, itong mga great wall na ito na nakaharang, Panginoon, sa pag-ayos ng aming buhay, na nakaharang sa mga bagay na ipinapagawa mo, Panginoon. Winawasak mo na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Amin pong itong tatawirin. We will climb it and we will claim it, Lord. All for your greater glory. Maluwalhati ka, Panginoon, sa pagpasok namin ito. Sa mga promised lands namin, Panginoon, sa buhay. Lord, you will be glorified. Sa healing na ibinigay mo sa Kanya. Lord, sa prosperity na ibinigay mo sa Kanya. Sa provision na ibinigay mo sa Kanya. Sa promotion na ibinigay mo sa Kanya. Sa bagong buhay na ibinigay mo sa Kanya, Panginoon. Lord, maluluwalhati ka. Marami pong salamat, Panginoon. Hindi po para sa amin ito, Lord. Para po sa kalwalhatian mo ang lahat ng ito. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap na po namin ang lahat ng ito. Thank you, God. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, lahat ng pinagpala ng Panginoon, mas malakas na palakpak para kay Jesus. Praise the Lord. Thank you for joining us, amazing people of God. See you next Sunday. God bless everyone. We're singing the truth. The nothing is impossible. Every giant will fall. The mountains will move. Every chain of the past. You know